Nais kong pasalamatan ang lahat ng aking mga guro at kamag-aral para sa lahat ng Ang lalaki sa videong pinakamagagandang iyan ay karanasan sa kinilalang si Springdale. Kingston. Pero ang nakakalungkot, siya nga ay naging biktima ng isang malagim na insidente. Viral ngayon ang karumal-dumal na aksidente na kumitil nga sa buhay ng isang negosyanteng naglalakad lamang sa kalsada. Sapagkat ang suspect sa nangyaring krimen ay lasing na mga oras na iyon, pero ayon sa breathalyzer test, siya ay nagnegatibo sa alkohol kahit na siya ay amoy na amoy alak. Kaya katanungan nga ng mga netizens, sinabotahe ba o sinadya para hindi makunan agad ng breathalyzer test ang suspect na si Noah? Kaya naman ito ay nagnegatibo. Sapagkat naisagawa nga ang breathalyzer test matapos ang halos 19 na oras mula nga nang mangyari ang insidente. Naniniwala nga ang mga netizens na posibleng dinelay ang pagkuha ng test dahil maimpluwensya ang pamilya ng suspect. At ang masaklap pa, hit and run pa ang nangyari dahil dali-daling tumakas ng crime scene ang driver ng Innova matapos niyang mabangga si Kingston. Sa isang video nga makikita siya na tumatakas kahit na naaksidente. Siya ay na-hospital arrest pero ngayon siya ay nakalaya. Ating ngang alamin kung bakit nga ba galit ang namamayani ngayon sa mga netizen sa suspect. At sino nga ba ang biktima na kilalang napakabatang negosyante na talagang pinanghihinayangan ng karamihan? Sapagkat maganda pa sana ang kanyang hinaharap. At ayon pa nga sa ilang mga netizens, kung sino pa ang matino ay siyang maagang nawawala. At ang mas masakla pa para sa ilan, isang banyatilyong happy-go-lucky lamang ang tatapos sa buhay ng binata. Ang negosyanteng biktima nga ay kinilalang si Kingston Ralph Cochen, 23 years old na mula Cebu. Matalino, creative at mabait. Ganyan ilarawan si Kingston ng mga taong nakakilala sa kanya at tinatawag din siya bilang Tonton. Tonton was the sweetest, kindest, most thoughtful, humble, and dependable young man. Ay nga sa teacher ng binata, kung mabibigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng anak na lalaki, gusto niya maging katulad ito ni Tonton. Si Kingston nga ay nag-aral sa Paref Springdale School, isang paaralan sa Cebu na matagal nang humuhubog ng mga kabataan gamit ang edukasyon at filosofiya. At nang nagkolehiyo si Kingston, siya ay kumuha ng kursong International Business sa Monash University sa Australia. Pagkatapos nga ng kanyang pag-aaral, mas pinili ng binata na bumalik sa Cebu. 21 years old lamang si Kingston nang itinayo niya ang The Mill Lifestyle Cafe na nasa Ayala Center, Cebu. Hindi nagtagal, agad na nakilala si Kingston sa komunidad ng mga negosyante sa Cebu. Maging ang kanyang cafe ay naging tanyag dahil sa kalidad na kape at pastries nito. Bukod sa pagiging negosyante, isa ring musician si Kingston. Ang binata nga ay tumutugtog ng violin at kabilang sa Sing Edition Orchestra. 13 years old lamang si Kingston nang una siyang tumugtog ng violin. Siya nga ay inilarawan bilang isang disciplined at gifted na violinist. Nagagawa nga ng binata na pagsabayin ang kanyang negosyo at pagiging violinist. At ayon nga sa mga malalapit kay Kingston, ang binata ay magalang, focus at committed sa kanyang mga craft. Isa pang kilalang karakter ni Kingston ay ang pagiging punctual at laging iniisip ang oras ng ibang tao. Ayaw nga ng binatang negosyante na nasasayang ang oras ng kanyang mga ka-meeting at miski ang kanyang mga empleyado sa cafe. Ayaw ni Kingston na nalilate at nambibigo ang mga tao sa kanyang paligid. Family-oriented din ang binata. Kahit na sobrang busy ng kanyang schedule, sinisigurado ni Kingston na binibigyan pa din niya ng oras ang kanyang pamilya para sila ay magkakasama-sama. Kung tutuusin, nagsisimula pa lamang si Kingston sa magandang kinabukasan na kanyang binubuo. Subalit sa isang iglap, lahat ng ito ay maglalaho dahil lamang sa isang aksidente na ginawa ng isang lasing. February 8, 2026 bandang 12:53 ng madaling araw, si Kingston kasama ang isa niyang kaibigan ay naglalakad sa paseo sa Turner Road, Barangay Banilad, Cebu City. Maya-maya pa, ang lalaki nga ay bigla na lamang nabangga ng isang Toyota Innova.
Malakas ang impact nito na nagresulta sa pagtama ni Kingston sa isang poste. At ang lahat nga na ito ay nakuna ng isang malayong CCTV. Pero sa halip na huminto ang driver ng kotseng nakabangga kay Kingston, tuloy-tuloy sa pagtakbo ito hanggang sa makapasok sa Maria Luisa Village. Hindi nagtagal, tumama nga ang Innova sa mga puno at tuluyan na itong tumagilid. Ang driver nga na nasabing sasakyan ay nagawa pang tumakas. Sa isang video, makikita nga na tumatakbo ito habang hinahabol ng isang lalaki. Isang lalaki na residente sa lugar ang agad na rumesponde kay Kingston para siya ay tulungan. At ayon nga sa isang witness, nakarinig siya ng pagsabog kasabay ng pagtilapon ni Kingston sa kalsada. Agad niyang nilapitan ang negosyante na kaawa-awa nga umano ang kalagayan. Ang iba pang mga witness sa krimen ay agad na tumawag ng ambulansya. Agad namang isinugod ang binata sa pinakamalapit na ospital, subalit dahil sa tindi ng mga tinamo niyang pinsala, agad din binawian ng buhay ang negosyante. Ang driver nga ng Innova ay nagawa pang makalabas ng kanyang tumaob na kotse. Sugatan ang binata at naupo sa gilid ng kalye. Pero marahil ay tila napagtanto niya kung ano ang kanyang nagawa. Tumakbo ang driver palayo ng crime scene. Sa isang video makikita nga na hinahabol ng isa pang lalaki ang driver ng Innova hanggang sa maabutan siya nito. At dahil nga sa kanyang kondisyon, itinakbo sa ospital ang driver ng Innova at ang lalaki nga ay tawagin na lang nating Noah. Hindi niya tunay na pangalan at siya ay 21 years old. Si Noah ay residente ng Maria Luisa Village kung saan dumiretso ang Innova matapos masagasaan si Kingston. At dahil sa request ng kanyang ama, si Noah ay dinala sa isang private hospital sa Cebu City. Bandang 1:50 ng madaling araw nang nakarating si Noah sa nasabing ospital sa tulong na rin ng Traffic Enforcement Unit. Sa nasabing ospital, nilagyan nga ng swero si Noah. Ginamot ang kanyang mga sugat at nagpahinga sa isang kama. Sa isang larawan makikita nga si Noah na nakasuot ng neck brace at naka-peace sign. Indikasyon na tila relax at kampante ang binata. 2:00 pasado nga nang inilipat si Noah sa isang pribadong kwarto. At 10 minuto bago mag-3:00 ng madaling araw, nakiusap ang traffic enforcement sa ospital na kung pwede ba silang magsagawa ng breathalyzer test para nga malaman kung positibo ba sa alak o ipinagbabawal na gamot ang binata. Ni-refer naman ng mga doktor ang TUE sa legal officer ng ospital. Bandang 4:00 naman ng hapon ang sinabi ng mga doktor sa TUE na ang request nila na breathalyzer test ay nangangailangan umano ng consent ni Noah. Agad namang ibinigay ni Noah ang kanyang hudyat na pwede siyang itest at nagpalit pa ito ng doktor. Subalit kalauna na pag-alaman na walang equipment para sa alcohol test ang private hospital. Kaya naman kinailangan pa na ang Cebu City Medical Center na lamang ang magsagawa ng alcohol test kay Noah. Dahil dito nagkaroon nga ng 1 oras na delay sa pagsasagawa ng test dahil walang available na ambulansya papunta sa Cebu City Medical Center. Kaya naman 19 na oras o halos 1 araw matapos mangyari ang krimen, dun pa lamang na alcohol test si Noah. Base nga sa resulta ng kanyang test, siya ay negative sa alak at ibig sabihin lamang nito, hindi siya nakainom o walang alak sa kanyang katawan nang binangga niya si Kingston. Sa ibang bansa nga, ang mga ganitong insidente ay agad na isinasagawa ang breathalyzer o alcohol test para malaman kung ang isang taong nakaaksidente o nakabangga ay lasing. Pero sa hindi nga malamang dahilan, tila na delay nga ang pagsasagawa ng test kay Noah. At ang pagiging negatibo ni Noah sa test ay ikinagalit ng mga netizens, kaya naman ang kwento ng pagkabangga kay Kingston ay kanilang ikinagalit. Samantala, hindi naman matanggap ng pamilya ni Kingston ang biglaang pagkawala ng binatang negosyante. Wala nga mag-aakala na sa simpleng paglalakad lamang ng binata sa kalsada ng bandang madaling araw ay matatapos ang kanyang buhay. Kung titingnan ng maigi ang CCTV, may kasama siya ng mga oras na iyon, halos sabay lamang naglalakad ang dalawang mga binata. Pero si Kingston lamang ang nabangga ng Innova. Maging nga ang mga kaibigan, katrabaho at ang iba pang kakilala ng binata ay hindi makapaniwala na hindi na nila makikita at masisilayan pa si Kingston.
bumuhos nga ang pakikiramay para sa pamilya ng binata. Iba't ibang post sa social media ang mababasa nga na naglalarawan kung gaano kabuting tao ang biktima. Ay nga sa mga posts, "We lost a good man, a violin prodigy, a good son, a good brother, and a true friend." Ang lahat nga ay labis na nanghihinayang hindi lamang ang business industry kundi ang art community sa Cebu dahil sa pagkawala ni Kingston. Kaya naman, nag-viral nga sa social media ang mga katagang "Justice for Kingston Cheng." Nag-alay nga ng mga bulaklak at dasal ang mga naulila ni Kingston sa pinangyarihan ng krimen. Samantala, isinira naman ang cafe na itinayo ng negosyanteng binata. Nangako nga ang mga gobernadora at mayor ng Cebu City para sa mas susi at transparent na investigasyon sa nangyaring insidente. Ang kaso nga na ito na hit and run ay nagtrending dahil bukod sa lungkot, galit nga ang naramdaman ng mga taga Cebu sa pagpanaw ng negosyante. Sapagkat napag-alaman kasi sa investigasyon na bago pa man mabangga ng suspect na si Noah si Kingston, isang nakaparadang sasakyan na ang una nitong binangga. Pero kalaunan ay tinakasan nga ito ni Noah. May dalawang option noon si Noah. Una ay hihinto siya at susuko sa mga kapulisan tungkol sa nagawa niyang krimen. At ang pangalawa naman niyang option ay takbuhan ang pangyayari. At ang mas nakakalungkot, mas pinili ni Noah na takasan ng insidente. At habang tinatangka nga ni Noah na makatakas sa nabangga niyang sasakyan, dito niya binangga naman si Kingston na naglalakad lamang sa gilid ng kalsada malapit sa isang resto bar. Mas mabilis nga ang takbo ng kanyang sasakyan kahit na siya ay nakabangga. Dahilan para tumalsik ang biktima. Matapos iyon, tinakasan muli ni Noah ang pangalawang insidente na kanyang ginawa at nagmaneho papunta sa isang subdivision. At dito na nga tuluyang nawala ng kontrol si Noah. Ang Innova ay tumama sa mga puno at tumagilid nga ang kanyang sinasakyan. Bay, patay ko ni Papa, bay. Oh, piste! May mga video nga na kumakalat na matapos nga ang maaksidente ni Noah. Tila nagvideo pa ang lalaki at sinabi sa lengguwaheng Cebuano na siya nga ay pagagalitan umano ng kanyang tatay. Pero wala namang kumpirmasyon kung ang lalaking nasa video ay ang suspect na si Noah o hindi. Aminado naman ang pamahalaan ng Cebu na late na nga nila na alcohol test ang suspect na si Noah dahil wala silang available na breathalyzer. Pero iginit nila na agad silang bibili ng device na ito na isang pinaka-importanteng device para nga ma-determine ang mga kaso ng drunk driving katulad ng kinasangkutan ni Noah. Ang breathalyzer device ay isang portable device na nag-estimate ng dami ng alcohol sa katawan ng isang tao o kung gaano kadami ang kanyang nainom na alcohol sa pamamagitan ng pag-exhale nito sa device. Sa Amerika, ang mga patrol cars ng mga pulis na siya nilang ginagamit ay laging may breathalyzer device. Ito nga ay kanilang ginagamit para malaman kung ang isang motorista ba ay nakainom o hindi. At ito din ang kanilang basehan kung dapat bang arestuhin ang isang taong nagmamaneho para sa kasong driving under the influence o driving while intoxicated o mas kilala bilang DUI. At base nga sa mga komento ng netizen tungkol sa pagkamatay ni Kingston, naging hadlang ang kawalan ng breathalyzer device kaya hindi agad na test si Noah kaya walang patunay kung siya ba ay lasing nang nasagasaan niya ang binata. Dagdag pa dyan na siya ay nasweruhan na sa ospital at nagkaroon na ng ibang gamot sa kanyang katawan. Naging factor din ang oras na siya ay palipat-lipat ng iba't ibang ospital. Naniniwala nga ang mga netizens na talagang lasing na lasing ang suspect na nangyari ang insidente. Bilang patunay nga dyan, ang kuha ng ilang CCTV na makikita si Noah na pasuray-suray papunta sa kanyang kotse. Sa video, makikita nga na hindi na maayos ang paglalakad ng suspect, indikasyon na wala na ito sa tamang katinuan dahil sa dami ng kanyang nainom na alak. Sinubukan naman siyang pigilan ng isang lalaki na tila kanyang kaibigan para siya nga ay hindi magmaneho. Sa isang anggulo nga ng CCTV, tila binibidyohan pa ng kaibigan ni Noah ang kanyang pagkalasing. At sa huli nga, nakapasok ng kanyang sasakyan si Noah at minaneho niya ito palayo hanggang sa napaslang at nasagasaan niya na si Kingston. Kaya nga ang tanong ng mga netizen,
Para daw masasabi na hindi lasing si Noah kayong may CCTV na nagpapakitang ito ay pasuray-suray ng naglalakad. At kalaunan nga kumalat ang isang video na tila kamukha ni Noah na makikitang pasayaw-sayaw sa loob ng isang bar at tila lasing na lasing. May mga saksi nga na nagsasabing ang suspect na si Noah ay amoy alak at mukhang lasing na at wala na sa katinuan nang siya ay nagmaneho ng kanyang Innova. At ayon nga sa investigasyon, umasa lamang ang mga doktor sa physical observation kay Noah kaysa sa mga detection tools. At base sa isang article, sinabi umano ng isang doktor na sumuri kay Noah na maayos naman itong nakakapagsalita at may sense ang mga sinasabi ng suspect. Palit iginiit niya, ito ay 12 oras matapos mangyari ang krimen. Ibig sabihin, bumaba na ang tama ni Noah at ito ay matino na at wala na masyadong alak sa kanyang katawan. Kaya katanungan nga ng mga netizens, sinabotahe ba o sinadya para hindi makunan agad ng breathalyzer test ang suspect na si Noah? Kaya naman ito ay nagnegatibo. Sapagkat naisagawa nga ang breathalyzer test matapos ang halos 19 na oras mula nga nang mangyari ang insidente. Naniniwala nga ang mga netizens na posibleng dinelay ang pagkuha ng test dahil maimpluwensya ang pamilya ng suspect. Bigo namang maipakita ni Noah ang kanyang lisensya sa Traffic Enforcement Unit na umaresto sa kanya. Miski nga ang kanyang kaukulang dokumento ng sasakyan na Innova ay hindi na ipakita ng lalaki. At ang isyu nga na ito ay agad na inaksyonan ng ahensyang LTO. Maging sila ay hindi naniniwala na hindi lasing si Noah bago maganap ang insidente. At ayon nga sa LTO, sa magulang ni Noah nakarehistro ang kotse. Agad nga silang nag-issue ng show cause order kay Noah at sa mga magulang nito. Sinuspindi nga ng 90 days ang driver's license ni Noah at inirerekomenda nga ng LTO na ito ay gawin ng habang buhay na ban o lifetime ban bilang parusa kay Noah upang hindi na siya makapagmaneho pang muli. Social media nga pinutakte ng mga comment mula sa mga netizens ang isang post kung saan bumili ang suspect na si Noah ng isang mamahaling big bike. At ayon nga sa mga netizen, naniniwala silang may kaya ang pamilya ni Noah at posibleng spoiled umano ang suspect sa mga magulang nito. Nag-viral din ang suot na polo shirt ng suspect ng gabi na nangyari ang insidente. Ito ay branded na damit na ang halaga ay tinatayang 14,000 pesos ang isa. At habang nagpapagaling nga si Noah, siya ay nasa ilalim ng hospital arrest. Siya nga ay kinasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide para sa pagkamatay ni Kingston at sinampahan din ng kaso na damage to property dahil sa binangga niyang kotse bago nga niya mabangga si Kingston. Sa isang post nga, kinwestiyon ng netizens kung bakit reckless imprudence resulting in homicide lamang ang ikinaso kay Noah. At ayon nga sa netizen na ito, naniniwala siyang homicide dapat ang ikinaso sa suspect. Ipinupunto ng netizen na ito na mas pasok ang aksidente sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Sa batas na ito sinasabi, when one operates a motor vehicle under the influence of alcohol and other substance and such resulted in homicide, the case shall be treated as homicide under the Article 249 of the Revised Penal Code instead. Hit pa ng netizen sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, maaari lamang umanong hatulan si Noah ng 6 na taong pagkakulong. Ang ganitong kababang hatol ay maaari daw i-apply agad ni Noah ang probation sa ilalim ng probation law. Kapag nangyari iyon, hindi makukulong si Noah dahil makakapag-apply naman siya ng probation. Pero kung ang ikinasa umano sa suspect ay homicide, pwede siyang hatulan ng 12 hanggang 20 years na pagkakulong. Nagpaabot nga ng kanilang pakikiramay sa pamilya ni Kingston ang Cebu Chamber of Commerce and Industry. Hiling nila ang mabilis at patas na investigasyon sa kaso ni Kingston. Kasama nga sa binigyan diin ng CCCI ang urgent need para pagtibayin ang accountability ng mga taong nasa likod ng ganitong insidente, kaligtasan sa kalsada at proteksyon ng buhay ng tao. Masyado na raw maraming aksidente kaya dapat i-reclaim na ng gobyerno ang sidewalk at ang mga pampublikong daanan para magamit ng taong bayan. Samantala, inanunsyo naman ni Cebu City Councilor Harold Go na ipapatupad niya ang isang ordinansa na pinamagatang Kingston Route Ordinance.
Sa ordinansa, mananagot ang mga establishments o restaurant kapag sila ay nag-serve pa ng mga alak sa mga lasing ng individual na maaaring magdulot ng mga pinsala sa mga ari-arian o magdulot ng kamatayan. Sa isang article naman, sinasabi na mistulang desperado na umano ang pamilya ng suspect na si Noah na maitakas ang binata mula sa ospital. Ito ay matapos umanong magtalaga ang kanyang pamilya ng 5 mga lalaki na nagkunwaring security escort sa labas ng kanyang kwarto noong February 12, 2026. Pumasok umano ang mga nasabing lalaki sa kwarto ni Noah pero agad silang naharang ng mga pulis. At ayon nga sa mga otoridad, inamin ng mga lalaki na sila ay nightclub bouncers lamang at walang lisensya bilang security personnel. At kalaunan nga ang 5 mga kalalakihan ay inaresto at ikinulong. Sinampahan sila ng kaso sa ilalim ng Republic Act 1197 o Private Security Services Act dahil sa illegal na pagpapanggap bilang mga security guards. Pero ayon sa ilang mga reports, sinabi nila na totoong mga private security ang 5 mga kalalakihan pero bigo silang magpakita ng mga kaukulang dokumento mula sa kanilang ahensya. At sa isa pang balita, inamin umano ng mga 5 lalaki na ang totoo, malapit lamang sila sa pamilya ni Noah kaya bibisitahin sana nila si Noah ng araw na iyon. Pero ayon sa abogado ni Noah, hindi hinar ng pamilya ni Noah ang 5 lalaki para maging security escorts ng suspect. Itinanggi din niya na may balak ang mga lalaki na ito na itakas si Noah mula sa ospital arrest nito. Ang katotohanan daw, ang 5 mga lalaki ay family acquaintances ng pamilya ni Noah. Nanatiling nakakulong ang 5 mga lalaki habang hindi pa sila sumasailalim sa inquest proceedings. At February 13, 2026, nang lumabas ang balita na humarap na sa korte ang suspect na si Noah. Siya ay pinayagan na makapagpiyansa para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide sa halagang 72,000 pesos at siya ay pansamantalang nakalaya. Makikita nga sa mga larawan na ang suspect ay nakasuot pa ng helmet at bulletproof vest habang siya ay ini-escort ng mga kapulisan. Ayon pa sa abogado ni Noah, ang kanyang kliyente ay nagsisisi sa kanyang nagawang krimen. Marami nga ang nagalit sa paglaya ni Noah. Ayon nga sa isang post, si Noah ay hindi man lamang nag-public apology sa kanyang nagawa at wala man lang umanong bakas ng pagsisisi kahit na napas lang niya ang negosyanteng si Kingston. Pero ngayon, malaya na ito matapos makapagpiyansa. Ayon nga sa kanyang abogado, sinigurado niyang haharapin umano niyang kanyang kliyenteng si Noah ang kanyang kaso. Taliwas sa umuugong sa social media na lumabas na ng bansa si Noah at tuluyan ang nagtago sa batas. Ayon din sa abogado, sila ay dadalo sa lahat ng court hearings. Babalik si Noah sa ospital habang naghihintay nga ng clearance mula sa kanyang doktor bago ma-discharge. Hindi nga makapaniwala ang ilang mga netizens na tila 72,000 pesos lamang ang halaga ng buhay ni Kingston. Walang-wala daw ito kay Noah at sa kanyang pamilya dahil polo shirt pa lamang nga ng suspect ay 15,000 pesos na ang halaga. At ang inobangan na kanyang minaneho ay mahigit 1 milyon. Dagdag pa dyan na ito ay nakatira sa isang kilalang subdivision. Linga ng pamilya na Kingston at sa mga nagmamahal sa kanya ay makamit ng negosyante ang hustisya. At ayon nga sa kanila, ang pananagutan ay hindi dapat nakadepende sa katayuan, impluwensya o kung gaano kayaman ang isang tao. Sa ngayon, patuloy nga ang investigasyon at inaantay ng halos lahat ang susunod na court hearing ng suspect na si Noah. Nananawagan naman ang pamahalaan ng Cebu sa iba pang maaring na aksidente ng suspect na si Noah na sila ay lumutang. Dahil ayon sa kanila, may narinig silang impormasyon na hindi ito ang unang nakamamatay na aksidenteng kinasangkutan ni Noah. At ang impormasyon na ito ay maaring makatulong nga sa case build-up laban sa suspect para mas mapatibay ang isasampang kaso sa kanya. At February 15 nang lumabas nga ang balita na ang kasong isinampa laban sa mga kalalakihan na nagpakilalang security escort ni Noah ay ibinasura na ng korte. At ayon nga sa mga balita, kawalan ng jurisdiction ang naging sanhi sa pagbasura ng kaso dahil ayon sa judge, hindi dapat sa kanilang korte nagsasampa ng kaso sapagkat ang kaso ay hindi isang criminal case, kundi isang administrative case. At ito ay dapat isinasampa sa Civil Security Group ng PNP. Hindi lamang siya isang batang negosyante, si Kingston ay isang simbolo ng kabataan na may malaki at mataas na pangarap. Ang pagkamatay niya ay nag-iwan ng malalim na sugat sa pamilya,
mga kaibigan at sa komunidad ng Cebu. Ang insidente nga ay isang paalala, panawagan para sa mahigit na road safety enforcement, mas mahusay na traffic equipment at mas mabilis na pagproseso ng investigasyon. Ikaw, naniniwala ka ba na malaking epekto sa kaso ni Kingston ang pagka-delay ng pagkuha ng breathalyzer test kay Noah? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!